Nagumpisa ang chapter 395 sa underboss ng Shio family na si Hinrai Bigondofno. Pinapanood niya pa rin ang camera na kanyang sinetap sa hallway kung saan pumasok ang isang miyembro ng Hailey. Nakita ni Hinrai sa recordings ang pagpasok ni Perigord at Billy sa pasilyo. Ilang oras silang hindi lumabas hanggang sa makita niya muli na pumasok ang mga ito. Kumukumpirma ito sa hinala niya na gumagamit ang Hailey ng teleportation ability para maglabas-pasok sa kanilang hideout. Ang kakayahang ito ay parte ng ability na Dorne Evocante. Ito ang parehong kapangyarihan na inilagay niya sa room 3101. Nakipagkita si Hinrai mula kay Kenny upang pag-usapan ang kanilang plano. Kasama nila sa pagpupulong na ito ang 6 na personal na sundalo ni Chirnik. Dulot ito ng plano ni Borgsen na makipagtulungan sa mga miyembro ng mafia hanggang sa mahanap nila si Morena. Sa pagkasama ng Char, Shiyu at sundalo ni Chirnik, plano nilang hanapin ang 2 miyembro ng Hailey na nakuna ng kamera ni Hinrai. Gusto nilang hulihin ito ng buhay para hindi sila makatawag ng atensyon ng mga sundalo ng Kakin. Sinabi ni Borgsen na hindi sila makakasama sa misyon dahil alam ng Hailey ang kanilang mga hitsura, kaya pwedeng akuin ng mga sundalo ang kasalanan ng Char o Shiyu kung sakaling mapatay ng mga mafia ang 2 miyembro ng Hailey. Hindi nagparehistro bilang mafia ang Hailey, kaya lahat sila ay mga pangkaraniwang pasahero lamang sa barko. Ibig sabihin, kapag sinaktan sila ni Hinrai, maaaring magresulta ito sa kanilang pagkabilanggo. Sinabi ni Kenny na nahanap nila ang posibleng hideout ng Hailey. Ito ay ang room 3101, ang silid na planong pasukin ni Nobunaga kasama ng 2 pang spiders. Habang ginagawa ito ng grupo, hahanapin naman nila Hinrai ang 2 Hailey na nakita nila sa camera. Tinanong ni Hinrai kung nabanggit ba ni Kenny sa Phantom Troop ang tungkol sa trap na meron sa room 3101. Sinabi ni Kenny na oo, at tinanong niya pa ang spiders kung paano nila lalagpasan ng patibong. Pero sumagot lamang ang mga ito na hindi na iyon mahalaga. Nangako noon sila Nobunaga na babalik sila para tulungan ang mafia sa paghahanap kay Morena sa oras na magkaroon sila ng impormasyon ukol sa mga ito. Lumipat na ang pahina ng kabanata sa Tier 3 kung nasaan sila Nobunaga, Finks at Phaeton. Kumakatok sila sa isa sa mga silid. Binuksan ng pasaherong nasa loob ang pinto at laking gulat nito nang bigla siyang tutukan sa mukha ng espada ni Phaeton. Pumasok ang 3 spiders sa loob at sinabi ni Nobunaga na mag-uumpisa sila sa dingding ng silid. Pero pinigilan siya ni Finks sa pagpunto na maaaring hindi lamang ang pinto ang trigger para gumana ang abilidad, kaya mas maganda kung sa banyo sila magsimula. Ipinakita ng kabanata na imbes na sa room 3101 magtungo ang spiders, pumasok sila sa room 3102 at planong butasin ang dingding ng silid para makapunta sa target nilang kwarto. Sinabi ni Nobunaga na wala siyang pakailam sa patibong ng Hailey, pero binalaan siya ni Finks na maaaring mapunta siya sa gitna ng dagat kapag hindi ito nag-ingat. Sumagot naman si Nobunaga sa pagkasabi na uhaw sa dugo ang Hailey, kaya hindi sila magsasayang ng isang tao para maging biktima. Posible na napagtanto ni Nobunaga na mahilig pumatay ang mga miyembro ng Hailey dahil sa kagustuhan ni Winnie na wasakin ang mundo at dahil sa walang habas na pagpatay nito sa mga pasahero ng barko. Nagtungo si Nobunaga sa banyo at ginamit niya ang kanyang espada upang lumikha dito ng butas patungo sa likuran. Nakita nila na may espasyo nga sa likod at imbes na pumasok sila basta-basta, inutusan ni Phaeton ang lalaking may-ari ng silid na unang pumasok sa loob. Si Phaeton ay bihasa sa pag-torture sa kanyang mga biktima, kaya tama ang desisyon ng pasahero ng barko sa pagsunod na lamang sa kagustuhan ng magnanakaw. Pumasok ang pasahero sa butas na ginawa ni Nobunaga. At sa loob, nakita nila ang mga tambak ng basura, pagkain, tubig at 2 nakasinding ilaw. Nagpapatunay na mayroong mga taong namalagi dito. Sinabi ni Finks na hindi niya maintindihan kung bakit kahit magagaling naman pala ang Hailey, sapat para malaman agad nila ang pagdating ng Phantom Troop, bakit hinayaan ng grupo ang isang mahinang hitman na harapin ang Phantom Troop nang hindi nila binabalaan ito. Alam natin na mga bobo at mangmang ang Hailey, pero masyadong matalino ang kanilang boss na si Morena, kaya hanggang ngayon ay buhay pa rin sila kahit buong mafia na ng Kakin ang naghahanap sa kanila. Sinagot ni Nobunaga ang tanong ni Finks. Sinabi niya na maaaring ginamit lamang nila ang hitman upang dito ibunto ng lahat ng kamatayan na nagaganap sa barko. Kahit ang totoo ay grupo silang gumagawa nito. Habang hawak ang isa sa bolang ilaw sa madilim na pasilyo, sinabi ni Nobunaga na kapareho nila ang Hailey. Maaaring ang ibig sabihin ni Nobunaga dito ay katulad ng Hailey, ang Phantom Troop ay komportableng manatili sa dilim at magsama-sama bilang grupo. Sinagot ni Finks ang kaibigan sa pagkasabi na hindi nila kapareho ang Hailey, sapagkat hindi nagpapasali ang Phantom Troop ng mga mahihina at hindi nila gustong wasakin ang mundo. Napatitig si Nobunaga sa ilaw na hawak niya
at sinagot si Finks sa pagpapaalala na dati ganon din ang kanilang layunin, na ang pagtanggap sa mga masasamang pangyayari sa kanilang buhay at ang pinangahawakan nilang galit ang nagtulak sa kanila para hanapin ang kanilang layunin. Habang sinasabi ito ni Nobunaga, nagbalik tanawang kabanata sa nakaraan ng Phantom Troop. Madami tayong hindi alam sa Phantom Troop kung paano sila nagkakilala, paano sila nabuo at ano ang mga layuning nagtulak sa kanila para mapunta sila sa larangan ng pagnanakaw. Kaya ang pagbibigay sa Spiders ng backstory ngayon ay isang napakagandang paraan upang mas maintindihan natin ang isa sa pinakasikat na grupo sa anime. Ipinakita sa sunod na pahina ng kabanata ang mga bundok ng basura. Walang duda na ang lugar na ito ay ang Meteor City. Sa kabila ng maduming kapaligiran, masayang naglalaro ang tatlong bata na pamilyar sa atin. Pinagpasapasahan nila ang isang videotape at humihiling na sana ay anime o action ang laman nito. Ang pagpasapasahan ng tatlong bata sa videotape ay nakita na natin noon sa episode 54 ng anime. At walang duda na ang batang may itim at maikling buhok ay si Franklin. Ang batang may dilaw na buhok naman ay si Shalnark at ang batang may itim at tuwid na buhok ay si Crollo, ang leader ng Phantom Troop. Sinabi ni Shalnark na ang ideya na hindi nila alam kung ano ang laman ng videotape ay dumadagdag sa suspense at saya ng pagbubukas nila ng videotape. Pero umaasa sila na hindi foreign language lesson ang laman nito. Gusto pa sana ng tatlong bata na maghanap ng videotape kung hindi lamang sila pinapalayas ni Uvogin sa teritoryo nito. Maya-maya, dumating na nga ang kanilang kinatatakutan na si Uvogin at sinigawan sila nito para umalis sa kanyang lupain. Makikita si Uvogin na parang walang pinagbago sa kanyang matandang hitsura at kasama niya ang maliit na cute na batang babae na wala ding pinagkaiba sa magandang miyembro ng grupo na si Machi. Sinabi ni Uvogin na ibigay nila Crollo ang videotape para isang beses lamang nilang maranasan ang kaparusahan ni Uvogin. Tumawa ng malakas si Shalnark pagkatapos ay tinawag na tanga si Uvogin dahil hindi nila susundin ang inuutos nito. Nagdulot para batuhin siya ng matigas na bagay ng bata. Nakakatawa na sa pagiging magkaaway nagsimula ang kwento nila Uvo at Shalnark. Ibang-iba sa kung gaano nila kamahal ang isa't isa noong sila'y lumaki na. Nilundagan ni Uvogin sila Franklin at Shalnark kaya ibinato ng mga bata ang videotape kay Crollo at inutusan itong alamin kung ano ang laman nito. Nagsuntukan sila Franklin at Uvogin samantalang si Crollo naman ay kumaripas sa pagtakbo. Habang tumatakas, hinarang si Crollo ng dalawang batang sakay ng motorsiklo. Ito ay ang batang Finks at ang nasa likuran naman ay ang batang Phaeton na meron pang kulot at magulong buhok. Malaking pagkakaiba sa hitsura niya sa kasalukuyan. Sinabi ni Finks na hindi siya katulad ni Uvogin, ibabalik niya ang videotape kay Crollo mamaya kung ibibigay nito agad ang kanyang hinihingi. Walang nagawa si Crollo. Ibinigay niya kay Finks ang videotape kaya umalis na din ito gamit ang motor. Sinigaw ni Finks kay Crollo na ang ibig sabihin ng mamaya niya ay 100 taon. Tumawa siya at pinabilis pa ang motorsiklo. Si Finks at Phaeton ay palagi nating nakikitang magkasangga. Ganito na pala sila simula pa lamang bata. Ngumiti si Crollo sapagkat inisahan niya na pala si Finks. Dinukot ng bata sa loob ng kanyang damit ang gusto niyang videotape samantalang ang binigay niya kanila Finks ay ang volume 20 ng videotape tungkol sa pag-aaral ng lengguwaheng Gelman. Ang pagpapalit ng mga kinuha niyang bagay ay kapareho ng estratehiya na ginamit nila Crollo sa auction para hindi mahalata na nasa kanila ang orihinal at mas mahalagang kagamitan. Nagtungo si Crollo sa simbahan malapit sa Meteor City. Nadaanan niya ang mga nagagandahang bulaklak at halaman at nakita niya din ang mga nakatayong krus sa gilid ng daan. Sa pagpasok ni Crollo sa loob ng simbahan ay sinalubong siya ng isang pari na tinatawag nilang Father Lesores. Kapansin-pansin ang simbolong makikita sa altar ng simbahan. Parang isa itong araw o di kaya ay bulalakaw na maaaring nagsisimbolo sa kung bakit tinawag na Meteor City ang syudad. Tinanong ni Father Lesores kung mag-aaral ba ulit si Crollo gamit ang panonood sa mga videotapes. Kinumpirma ito ni Crollo. Tapos ay inusisa niya ang pagdami ng mga maliliit na puntod sa labas. Sumagot ang pari sa pagkasabi na pumasok na din sila sa mga kabahayan ng Meteor City para dumukot ng mas maraming bata. Kaya binalaan ni Father Lesores si Crollo na huwag lalabas ng kanilang lugar ng mag-isa. Ipinaliwanag ng kabanata na ang mga tao sa Meteor City ay walang panlipunang pagkakakilanlan at hindi sila opisyal na nabubuhay sa mundo. Nagresulta ito para maging target sila ng mga masasamang tao. Nagbago ng bahagya ang sitwasyong ito nang nagkaroon ng syudad ng proteksyon mula sa mafia. Kapalit ito ng pagbibigay nila ng mga bagong recruit sa mafia.
Daan-daan ang namatay kada taon at 70% sa mga ito ay bata na may edad na hindi bababa sa 15. Matapos ang alyansa nila sa mafia, ang mga elder ng Meteor City ay nakabuo ng mga Nen abilities at nagtatag ng batas na tinatawag bilang Law of Retribution. Sinasabi dito na tanging buhay lamang ang magiging kabayaran sa buhay at nasa batas ding ito ang paniniwala na nagsasabing tatanggapin namin ang kahit na anong iiwanan nyo. Pero huwag kayong kukuha ng kahit na ano mula sa amin. Ito ang parehong mensahe na iniwan ng Phantom Troop sa mga bangkay ng kurta matapos nilang lusubin at pagpapaslangin ng buong angkan. Sa panahon kung saan nagsisimula ng matakot ang mundo sa Meteor City, nabuo ang Phantom Troop, ang grupo na nooy wala pang nakakakilala. Sinabi sa Chapter 105 na ang Phantom Troop ang sumira sa kasunduan ng Meteor City at Mafia. Ibig sabihin, hindi inaasahan ng mga mafia na mayroong sisibol na malakas na grupo sa Meteor City, kaya hindi nila ito napigilan hanggang sa mas maging makapangyarihan sa kanila ang Phantom Troop at naprotektahan ng grupo ang syudad na kanilang pinagmulan. Nagtungo si Chrollo sa video room ng simbahan. Dito niya nakita ang isa niya pang matalik na kaibigan. Ito ay si Pakunoda o Paku. Masaya nitong binati si Chrollo at ikinuwento na sinabi sa kanya ni Father Lesores ang madalas na pag-aaral ni Chrollo ng mga leksyon sa videotape. Isinalang ng batang lalaki ang videotape sa player at sinabi niya na palagi na lamang nabubuko ni Pakunoda ang kanilang mga sekreto. Ang galing ni Pakunoda sa pagbabasa ng sitwasyon at pag-alam ng sekreto ay naging Nen ability niya kalaunan. Inumpisahan na ni Chrollo ang pag-play ng videotape pero nadismaya siya nang makita na puro static lamang ang laman nito. Patuloy pa ding sinusubukan nila Chrollo na pagganahin ng videotape at nasopresa si Pakunoda nang malaman na marunong na si Chrollo magsalita ng Gelman at Janan. Ang pagiging multilingual ni Chrollo ay nagpapatunay na matalino na siya kahit noong bata pa siya. Habang nag-uusap ang magkaibigan sa loob ng silid, nakikinig sa kanila si Father Lesores. Pagkatapos ay nagtungo ito sa basement ng simbahan kung saan niya tinagpo ang isa pang matandang nasa taas ng altar. Ibinahagi ni Lesores sa taong ito na si Chrollo ay merong natatanging talino, kaya napapaisip ang pari kung magagamit ba ng mga elders ang mga katangiang nakita niya kay Chrollo. Sinabi ng matandang nasa altar na magiging maganda kung kaya ni Chrollo na ayusin ang mga problemang kinakaharap ng Meteor City. Ang Meteor City ay walang gobyerno, pero meron silang mga sinusunod na elders na nagsisilbing pinuno ng kanilang syudad. Lumipat muli ang pahina ng kabanata at bumalik sa eksena kung nasaan sila Chrollo at Pakunoda. Nasopresa ang batang babae nang makita na nagawa ni Chrollong maayos ang videotape at may papanood sa kanya sa telebisyon ang Mighty Sweepin' Power Cleaners. Walang duda na ang Power Cleaners ay hango sa palabas na Curious Sentai Zyuranger o mas kilala natin sa titulong Power Rangers. Dulot ng sobrang tuwa, sinihistry ni Pakunoda na tawagin ang lahat ng kanilang kaibigan para sabay-sabay silang manood kahit hindi pa nila naiintindihan ang lengguwaheng ginagamit ng palabas. Pero ipinunto ni Chrollo na mas magiging masaya kung naiintindihan ng lahat ang istorya. Kaya tinanong niya kay Pakunoda kung pwede ba niyang tulungan si Chrollo na i-dub ang mga dialogo ng palabas. Hindi alam ni Paku ang dubbing, kaya ipiniliwanag ito sa kanya ni Chrollo at sinabi ng bata na ang babae ang magboboses sa Pink Cleaner. Ibang-iba ang batang Paku sa tahimik na Pakunodang nakilala natin, na wala ang kanyang ngiti at ang kanyang pagiging inosente sa kanyang paglaki. Sinabi ni Pakunoda na hindi siya makakatanggi sa kanyang nakababatang kapatid. Pagtratong, inalmahan ni Chrollo dahil mas matanda siya sa batang babae. Humiling pa si Chrollo ng isang pabor. Nahulaan agad ni Pakunoda na gusto ng kaibigan na isali sila Sheila at Sarasa para sa linya ng Purple at Orange Cleaners sapagkat mas akma kung iba-ibang boses ang kanilang gagamitin. Napangiti ng malaki si Chrollo at sinabi niyang mahal na mahal niya si Pakunoda. Medyo nahiya ang batang babae kaya tumugon ito na huwag siyang bulahin ng kaibigan. Kaya sinabi ni Chrollo na totoong mahal niya si Pakunoda. Malayang malaya si Chrollo na humingi ng tulong kay Pakunoda. Ipagtapat dito ang kanyang mga sikreto at sabihing mahal na mahal niya ang kaibigan. Napakalaki ng pagkakaiba sa huling eksena nilang magkasama at magkita. Siguro, kung alam lamang ni Chrollo na ibubuwis na Pakunoda ang kanyang buhay para sa kanya, sasabihin niya ulit kung gaano niya kamahal ang kaibigan kahit magresulta pa ito sa kamatayan ni Chrollo, dulot ng kadena ni Kurapika. Tinawag ni Pakunoda sila Sarasa at Sheila upang sabihin dito ang plano ni Chrollo. Agad namang pumayag ang dalawang batang babae. Alam kong noong narinig niyo ang pangalan ni Sheila kanina, merong karakter na agad na pumasok sa inyong mga isipan. At nakumpirma ang inyong hinala sa eksenang nagpapakita sa batang babae.
Si Sheila na ito ay ang parehong Sheila na nakilala nila Kurapika bago sila lusubin ng Phantom Troop at ubusin ang lahi ng kurta. Meron akong video ukol sa teorya kung anong kinalaman ni Sheila sa pagkaubos ng kurta. May titulo itong Ang Tunay na Salarin sa Kurta Massacre. Pinaalala ni Pakunoda sa kanyang dalawang kaibigan na huwag ipaalam sa kahit na kanino ang kanilang pagdadab sa mga videotape na nakuha ni Krolo. Tinanong ni Pakunoda kung ano ang dalang libro ni Sheila. Sinabi ng bata na may pamagat ito na The Swashbuckling Adventures of Dino Hunter. Sunod na inosisa ni Pakunoda kung nabasa na ba ni Sheila ang libro. Sumagot ang bata sa pagkasabi na ito lamang ang librong kanyang binabasa sapagkat gusto niyang maging hunter. Ang librong ito ay ang parehong libro na ibinigay ni Sheila kay Kurapika at Pyro sa gubat. Ito din ang nagbigay ng sapat na ideya at inspirasyon kay Kurapika para tahakin ang landas ng pagiging hunter. Nagtungo agad ang dalawang batang babae sa simbahan kung saan naghihintay si Krolo. Ibinigay nito ang mga script sa tatlong kaibigan. Humanga si Pakunoda sa kakaibang talino ni Krolo sa pagsusulat ng script ng mabilis at pagboboses ng halos lahat ng karakter sa video. Kaya, napakomento tuloy si Sheila na si Krolo ay ipinanganak sa maling lugar. Hindi natin alam kung sino-sino ang mga magulang ng bawat miyembro ng Phantom Troop. Maaari ang iba sa kanila ay mula sa ibang lugar, tapos ay iniwan lang sa Meteor City. At maaari din namang ang mga magulang nila ay dito talaga nakatira, kaya dito din sila isinilang. Lumipat ang eksena ng kabanata sa labas ng pamamayanan ng Meteor City. Sa gitna ng mga tambak ng basura, makikita ang tatlong lalaki na nasa labas ng isang van. Sa loob ng sasakyan, may mga batang nakagapos ang kamay at nakasaklob ng sako ang ulo. Isinama sila ng tatlong lalaki papaalis ng bayan. Nagpapakita ito ng panganib na nagbabadya sa mga batang kagaya nila Krolo na sa ngayon ay sinasamantala ang kanilang maikling kaligayahan. Sa eksenang ito ng kabanata, natapos ang chapter 395. Isang pambihirang kabanata ang natunghayan natin ngayon, sapagkat sa hinaba-haba ng kwento na nagtatampok sa Phantom Troop, ngayon lamang ulit natin nakita ang kanilang buhay bilang mga bata. Huwag kayong bibitiw sa mga susunod na kabanata, sapagkat matutunghayan nyo ang malupit na kapalaran nila Krolo at ang rason kung paano nabuo ang Phantom Troop.